Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kanchismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokalet na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang pag-uusapan pa rin po natin ay patungkol dito po sa issue ng sagutan ni Kim at ni Vice Ganda. So si Vice ayaw pong tantanan si Chinita Princess at ang mga fans mga kakimpa. Hindi ko alam, nangaasar na lang ba to o hindi talaga niya nagustuhan na sinagot siya ni Kim. Mga kakimpa, hindi niya akalaing sinagot siya ni Kim. Parang ganon. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Maraming salamat. So welcome back po again sa ating YouTube channel mga kakipi, and tumako naman tayo ngayon sa pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscriber bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. Ang first comment natin ngayong gabi po ay nagmula kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, Gandara, yes, kumakalat na yung ending ng The Alibay. Dapat lang nabaguhin yung finale. Kami na seniors, nagtitiis sa ginagawa nila sa time slot. Kaya pag magwakas na ito, this coming Friday, excuse me Gandara, hindi na ako manonood ng mga teleserye ng ABS-CBN. Gaya ng Sigabo. Siguro, yung promotions nito, ganoon din sa Someone Someday. Akala ko, sikat yung series na ito. Gandara, excuse me, ba't si Ma Salvador mas bata ang mukha kaysa kay Catherine B? Tumatanda na si KB. At bakit siya pa rin ang Asia superstar? Not amenable to this. Next, na sisikat as a star of ABS-CBN if we ever and KP will retire in their movie career, si Bel Mariano. Bet ko na sisikat sa ABS-CBN. Kaya ABS-CBN magsiisip na kung sino ang itatapat sa maybe ng GMA or the Breakers. Kung sino itatapat nyo dito. But nevertheless, kami seniors, never manonood sa Dabber Cats if nandyan si Kimi sa Showtime. God bless us all, especially to KP and Dio Gandara and family. Uy, wag naman kayong ganyan na TVJ sa Dabber Cats. Okay naman po sila, no, mga kakimpaw. Anyway, hindi po ang maybe sa sa GMA, no? Showtime po ang nasa GMA. Ang maybe ay sa TV5. Pero wala naman tayong pakialam sa love team nila, no, mga kakimpaw. Kumbaga, hindi naman yan threat kina Kim and Paolo. There's nothing, wala po yung magagawa. Mapapa-English na naman tayo, hindi naman natin mapapanindigan. Wala po yung magagawa sa Kim Pao, yung maybe na yan. And siguro, kung ano nga, tawag dito, maglalaylo na sa showbiz sina Kim and Paolo, hahanap sila ng bago magiging kapalit ng Kim Pao. Kung request nyo si Bel, wala naman pong masama. Pero kami still, Kim Pao pa rin hanggang dulo. Diba? Susubaybayan pa rin namin sila even in their private life. Anyway, about naman kay Catherine, na bakit siya pa rin ang Asia superstar. I think siguro inaantay nila na may makatalo kay Catherine pagdating sa pagiging box office queen, kasi lahat ng movie talaga niyan laki nung kinita, 100 million mga kakimpaw. So kung kaya natin, why not, diba? Sana kayanin din natin yung ganun. So wala naman akong doon sa title ni Catherine. Basta tayo nakafocus lang sa Kim Pao. And ano man yung blessings na natatanggap ni Kim and ni Paolo, pinagpapasalamat sa Diyos. Hindi humihingi ng hangad pa. Hindi yun humahangad ng labis pa, mga kakimpaw. Contented and happy. And yan yung patuloy din ang ginagawa ni Kim na grateful in everything.
O baka sabihin niyo naman na masyado akong kontrabida mga kakimpaw. Tungkol sa Dabber Kites, sabi ko sa inyo, huwag tayong ganyan. Ayaw ko lang kasi mga kakimpaw na tayo yung magsisimula ng kaguluhan. Alam niyo yun? Let them. Huwag banggitin kung hindi naman necessary mga kakimpaw at wala namang kinalaman kay Kim Chu and Paolo Avellino. Tapos naman na yung kay Reza May, no? Gets ko yung never forget. Talaga man din natin yan makakalimutan mga kakimpaw kung gaano nila dumihan ang pangalan ni Chinita Princess. Pero hindi para magsimula ng apoy mga kakimpaw. Basta nasa kalooban na lang natin yon. Anyway, dumako naman po tayo dito sa issue ni Vice Ganda and Chinita Princess mga kakimpaw kung saan ay mainit tong pinagpifiestahan sa social media. Si Kim na naman. Grabe no? Si Kim wala naman pong ginawang masama kung tutuusin. Wala namang kasalanan si Kim. Ewan ko may gawin o wala si Kim talagang paboritong-paborito siya ng mga bashers. Tulad ito, pinagtutulungan si Kim kahit wala naman siyang ginawang masama kay Vice Ganda. Si Vice lang naman tong maingay na para bang may ginawang masama sa kanya si Kim. Na para bang kasalanan ni Kim ang naging reaksyon ng fans nito. Di ba, kung tutuusin naman, ay ganun talaga ang initial reaction ng mga fans kapag tingin nila, naagrabyado yung idol nila. Ganun mahal nila di ba? Bakit para naging kasalanan ni Kim yun? Kung makapag-post, makapag-tag kay Kimi. And hindi pa natatapos mga kakimpaw. Nakailang post po siya sa social media. Eto 1, 2, 3, 4. 4 na sunod-sunod mga kakimpaw. Para bang ayaw tigilan si Kimi. 4 na sunod-sunod baga naman na para bang gustong durugin si Chinita Princess. 'Di ba? Kung sinong parang pinapalaki talaga siya. Ewan ko ba? Gustong paingayin ng todo ang pangalan? Ganon? Or kasi kung ayaw talaga ng gulo, ayaw naman ng away, wag magpo-post ng kung ano-ano sa social media kung hindi naman meant na palakihin pa ang gulo, mga kakimpaw. Pero dahil sunod-sunod ang post, ewan ko ba siya yung sunod-sunod ang post, ang daming sinasabi, pero si Kim ang masama. Wala namang sinabi si Kim sa kanyang hindi maganda, mga kakimpaw. Pero bakit parang si Kim talaga masama? Bugbog sarado sa bashing. Alam niyo naman, ang mga netizens, pagdating kay Kim, di ba? Mga walang iya. Para bang napakasamang taong nilalang ni Chinita Princess. Si Kim nga tong ubod po ng kabaitan. So, ang first post po ni Vice ay the toxicity of these fantards. Dito po nagsimula yan, mga kakimpaw. Hindi pala, dito pala sa post ng may Kimpaw Heart na kinall out siya. So, hindi po pagbanggit. And dahil sumagot siya, doon nagsimula yung comment ng mga netizens, ganyan, etc. Then, after an hour, mga kakimpaw, tahimik pa rin si Kim. Wala pa rin say. Pero nag-post na naman si Vice. Parang pinoprovoke talaga si Kim. Gusto ng away, gusto ng gulo. Ewan ko ba, gustong nagkakagulo ang mga netizens. So, mayroon na naman siyang post. Ang sabi niya ay, grabe, the kachipan. Grabe the kachipan of these fans. Look, Prinsesa Chinita. Parang si Kim pa ang may kasalanan nga sa na yun. The way na tinagpan niya si Kimi. So, dito na sumagot si Kim kasi nga, parang gustong-gusto ni Vice na magsalita siya. So, parang hindi ata nagustuhan ni Vice na siya ay, pinagsasabihan, nako-call out, na sinasabihang siya'y mali, ganyan. So, ayaw niya ata nang nasisita. Kaya ngayon, ang gusto niya, sitahin ni Kim ang kanyang fans. Parang pabihibin mo naman ang fans mo, gano'n. So, nag-post na rin si Kim Chu at ang sabi nga niya, ayaw na daw niya sanang palakihin pa. Pero bilang mga taga-suporta, hindi naman siguro kachipan na ang tawag doon. Siguro po marahil sa sobrang pagmamahal at suporta nila sa idolo nila ay protective sila. Initial reaction po siguro ito. Hindi sa tinotolerate ko sila, pero sana hinayaan na natin ito. Kung wala
ang mga taong sumusuporta at lubos na nagmamahal sa atin, wala ding tatangkilik sa lahat ng ginagawa natin. And dahil dyan, di ata nagustuhan ni Vice, mga kakimpaw, ang kanyang naging sagot. Parang di siya makapaniwala siguro na sumagot si Kim Chiu sa kanya. Lumaban sa halip na patahimikin ng fans. So, wala na siyang choice, mga kakimpaw, hindi niya mapapatahimik ang fans ni Kimi kasi si Kim mismo pinagtanggol. So, ang post niya, para po sa kanyang mga fans naman. Parang sinasabi nga niya na mali si Kim sa pagtatanggol sa kanyang mga fans. Dapat ang ginagawa ay pinagsasabihan. So, nag-post siya para sa kanyang fans. Sabi niya, sa aking mga little ponies, hindi sapat at katanggap-tanggap na dahilan na mahal niyo ako para maging masama kayo sa iba. Ipinagpapasalamat ko ang suporta nyo but I will not enable your toxic behavior just because I seek your support. I love you, may mature and thinking po, little ponies. So parang hindi tayo matured, parang ganun mga kakimpaw. And alam niyo sa totoo lang, wala naman masama dito sa sinabi ni Vice. Sa totoo lang, tama naman talaga. Hindi porket mahal nyo ako, magiging masama na kayo sa iba. Tama naman yun. Pero kung patama to kay Kim, maling-mali. Bakit? Dahil hindi po pantotolerate yung ginawa ni Kim naman. At hindi naman po masama yung magbigay ng saloobin. Lalo pat wala naman sinabi itong masama Diba? Sinabi niya lang na bakit nakalimutan si Kim. Ayan, anak-anakan niya si Kim. Diba wala naman doon sinabing kapal na mukha mo o kaya yung kala mo kung sino ka, yung magiging masama na, nagiging mapagmataas. Wala naman sinabing mas sikat pa sa'yo si Kim Chiu para sabihin masamang ugali, maging masamang tao na, walang ganun, wala ding mura. Nagsabi lang talaga ng saloobin na nakakalungkot isipin na nakalimutan niya si Kim. May masama ba doon? Di ba naman yun, feelings yun ng fans Hindi naman nagmayabang, hindi naman nagmamataas, hindi naman siya minaliit. Nagsabi lang ng saloobin na masama ang loob dahil si Kim ay nakalimutan. Ano masama doon? Hindi yung pagiging masamang tao sa iba. Tapos, enable na agad si Kimi. Kakaloka, di ba? And syempre hindi pa doon natatapos. May post pa siya, another sarcastic naman. Sabi niya, sa mga kamag-anak ng nanay ko, sana po wag niyo akong i-bash dahil nakaligtaan kong i-mention ang nanay ko sa speech ko kagabi. Bakit? Hindi naman showtime host yung nanay niya para makasama sa pasasalamatan niya doon. Diba, nang iinis na lang talaga siya, mga kakimpaw. Bakit hindi niya tigilan si Kim? Ba't hindi niya tigilan to? Kung ayaw niya ng issue, ayaw niya lumaki to, bakit ayaw niya ng tigilan? Na parang bang may mali talaga si Kimi. Parang kasalanan ni Kim. Alam niyo, sa totoo lang, we love the friendship of Kim and Vice ganda. Sa totoo lang, okay naman ang friendship nila. Kaso lang dito, parang lumabis na nga. Sumobra na sa pagtag kay Kimi. Na para, basta, na para bang siya lang ang laging tama. Parang ganun. Na hindi siya pwedeng questionin. Parang ganun ang dating. So, sana okay lang po sila, no, mga kakimpaw. Sana hindi naman maepektuhan ang friendship nila, mga kakimpaw. Sana naman ay yun, di ba kasi nga may pagtag kay Kim. Ngayon, ang pakiramdam ko kasi is parang kasalanan to ni Kim. So, parang nag-aaway na, parang warla na to, mga kakimpaw. Kasi ayun yung tigilan, dami, sunod-sunod na post para kay Kim Chiu, para sa mga fans na nagko-call out sa kanya. So, friendship over na, ganon. Kasi may patama siya kay Kim. Patama yun, mga kakimpaw. Sana naman hindi friendship over kasi kung gusto niya lang, sabihan ni Kim, ang kanyang mga fans, pwede namang anuhin niya lang, advisean si Kim na Kim, dapat hindi mo tinotolerate. Personal. Direct message, personal, mga kakimpaw. Kasi yung dating, mga kakipi, ginawa naman niya, 'di ba, sa pagtag kay Kim. Yun yung gusto niya silang anuhin nasitahin naman ni Kim. Ang fans kasi sobra na, ganyan. Pero bakit kasi in public? Bakit kasi may
public na pagtag kay Kim. So, lumaki tuloy yung issue. So, napag-aanuhan tuloy, napagkakaguluhan ng mga netizens. Kung talagang, private niya sabihin kay Kim, nasitahin yung kanyang fans, dapat hindi ganito. Advice talagang gusto niyang gawin, mga kakimpaw. Pwede po yun ng private message, hindi sa online. Kasi parang lumalabas na kaya niyang utusan na lang basta si Kim Chiu in public, parang ganun. So, ayun, sana hanggang online na lang to mga kakimpaw at hindi na maging personal na away nilang dalawa. Sayang naman yung friendship mga kakimpaw talaga. Kasi alam ko may kokontra dito. Anong sayang? Walang sayang. Kasi dati pang ganito ganyan. Kasi marami pong hinanakit yung mga fans kay Vice sa totoo lang. Pero kasi mahirap pong magsalita ng hindi kasi natin alam yung lalim ng relationship nilang dalawa. So mahirap magsalita sa friendship ng ibang tao. Lalo na hindi tayo doon involved mga kakimpaw. Anyway, syempre yan po ay umani ng samot-saring reaksyon at ito naman ang pinuputak ng butse ng kabilang fandom ng panig ni Vice Ganda. Sabi dito, kaya malakas ang loob ng love team fans mo. Mangupal na mga artista, sis. Dahil ayaw mong i-call out kapag mali naman talaga. Wala namang mali doon. Enabler ka. Enabler ka niyan. Pagmamahal at the expense of other people. As if simpleng call out lang about mismo sa pinalaking issue. Hindi naman. So, ito kasi yung pinuputak ng butsi niya. Yung mga post ng ilan. Si pala tinatalakan nyo. Okay. Wala ako comment kasi basta di naman nun tatanggapin na may mali o pagkukulang siya Pa-perfect din yun lol. Yaan nyo na, may araw din siya. So, doon nasaktan na agad sila mga kakimpaw. Pag sila may right sila masaktan, tayo wala. Eto pa, anak-anakan your us. Di ba paano hindi po magsasabi ng ganito mga kakimpaw? Kinalimutan si Kim, anak-anakan nga niya, paano niya makakalimutan, tapos magpo-post pa siya ng ganon. So parang hindi naman. Siyempre magtatampo talaga yung mga fans. Ito pa yung iniiyak ng iba. Sabi kasi dito, may new pet feedback lang ulit ba na gandang-ganda sa sarili. Ito I think hindi ka tanggap-tanggap kung nakalimutan lang si Kim Chiu, mga kakimpaw. Pero, kung ngayon lang to comment na ang dami na niya sinabi tungkol kay Kim, may pagtagpa ayun, tigil, ang dami ng tweet, pwede na ito, mga kakimpaw, kasi bilang fan, diba? Bakit parang kasalanan ni Kim? Samantala, sabi pa dito, yan ang totoong The Alibay. So, kayo guys, ano inyong say patungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. Dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat. Ingat po palagi. Ang ingay na kuliglig.